Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta sa ating YouTube channel. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 311 hanggang Kabanata 320. Kabanata 311. Kumaway si Hansen sa kanyang mga kaibigan at pumasok sa archery range. Kasabay nito, pumasok din si Jingjie sa range. Hansen, may dapat akong sabihin sa iyo bago pa man magsimula. Lumapit si Jingjie kay Hansen at sinabi na may ngiti. Kung gusto mong sabihin, sabihin mo, sabi ni Hansen na casual. Ngumiti si Jingjie at hindi nagsalita. Lumapit siya sa bow rack, kumuha ng 16.0 practice bow at isang quiver na puno ng mga arrow, at bumalik kay Hansen. Sa sumunod na segundo, itinuwid ni Jingjie ang kanyang likod, naglagay ng arrow, at nagpaputok ng isang arrow ng casual. Iyon ay panimula lamang. Pagkatapos ay mabilis niyang pinaputokan ang 10 arrow na halos walang puwang sa pagitan ng bawat isa. Ang 10 arrow ay parang isang tuwid na linya, lumilipad patungo sa target na 60 talampakan ang layo. Natigilan ng mga estudyante. Kung napakahirap paniwalaan na gamit ang isang 16.0 arrow na gawa ni Jingjie na magpaputok ng sunod-sunod na 10 arrow. Ang kanyang lakas ay lampas sa kanilang imahinasyon. Talagang mas malakas pa siya kaysa kay Jingjie sa edad niya, bulong ni Situ Ziyang. Namangha rin si Chen Ling. Sa mga hindi pa nag-evolve, kakaunti lamang ang mga taong may ganitong lakas, lalo na't freshman lamang si Jingjie. Habang nagugulat ang mga tao sa nagawa ni Jingjie, natagpuan nila na ang mas malaking sorpresa ay darating pa. Nang tumama ang unang arrow sa bullseye, biglang gumawa ng kakaibang pagliko ang pangalawang arrow nang malapit na itong tumama sa una, na pareho rin ang nangyari sa natitirang 8 arrow. Nang ang 10 arrow ay nasa target na, natuklasan ng mga tao na ang una lamang ang tumama sa bullseye, habang ang natitirang 9 na arrow ay bumuo ng isang bilog na ang unang arrow ay nasa gitna. Lahat ay nanlaki ang mga mata. May sumigaw at sinabi, spinning arrow. Hindi ba iyon ang spinning arrow ni Hansen? Paano kaya nagagawa rin iyon ni Jingjie? Sa puntong ito, kahit na si Situ Ziyang ay hindi makapaniwala sa kanyang mga mata. Gumamit si Jingjie ng 16.0 bow upang magpaputok ng sunod-sunod na 10 arrow na 9 sa mga ito ay umiikot. Batay sa paraan ng pagkakahanay ng mga arrow, alam niyang si Jingjie ay isang archery master na. Halimaw. Isang halimaw na mas nakakatakot kaysa kay Jingjie. Nagsisisi si Situ Ziyang. Umaasa siyang mananalo si Hansen, ngunit wala siyang gaanong pananampalataya matapos panoorin ang performance ni Jingjie. Ang pinakamahusay na kasanayan ni Hansen ay ang spinning arrow na ginamit niya upang talunin si Jingjie. Gayunpaman, tila mas magaling pa si Jingjie sa paggawa nito, at mas mataas pa ang kanyang fitness index kaysa sa kanyang nakatatandang kapatid. Wala nang paraan na matatalo ni Hansen si Jingjie. Alam din ni Jingjie ang spinning arrow, at mukhang na-master na niya ito. Nasa problema na si Hansen ngayon. Ang galing ng kanyang mga archery skills. Natatakot ako na hindi siya mapapantayan ni Hansen. Gumagamit ng 16.0 bow ng malaya, mas nakakatakot si Jingjie kaysa kay Jingjie. Tuldok. Sa puntong ito, namutla sina Shi Jikang, Zhang Yang at Lu Meng. Sumigaw si Shi Jikang, paano kaya alam din ng lalaking ito ang spinning arrow ni Hansen? Narinig ko na halos imposible para sa isang taong hindi pa nag-evolve na gawin iyon. Halos, ngunit hindi ganap na imposible. Parehong mga exception sina Jingjie at Hansen, kalmadong sabi ni Lu Meng kahit na nag-aalala pa rin. Ang mga tao ay namangha sa archery skills ni Jingjie, at kakaunti lamang ang naniniwala na mananalo pa rin si Hansen. Ano ang tingin mo sa aking spinning arrow, kapatid? Tanong ni Jingjie na natutuwa. Jingjie, napakagaling mo sa edad mo. Magaling, sabi ni Hansen na may pagpapahalaga. Talagang napahanga siya sa nagawa ni Jingjie. Kahit na hindi nagsanay si Jingjie ng Yin Yang Blast, nagawa niyang makamit ang epekto ng spinning arrow sa pamamagitan lamang ng pagsasanay ng mga archery techniques. Nang marinig ang mga salita ni Hansen, nakaramdam ng pagkahiya si Jingjie. Sa edad mo, parang isang bata na sinusubukang mapabilib ang kanyang mga magulang sa isang golden star na iginawad ng paaralan. Dahil sinabi mo iyon, tiyak na mas magaling ka sa archery kaysa sa akin. Bakit hindi mo ipakita sa amin? Suhestyon ni Jingjie na nakakunot ang noo. Hindi na kailangan. Wala akong gaanong oras. Simulan na natin ang laban. Agad na lumapit si Hansen sa bow rack, kumuha ng isang bow at isang quiver ng mga arrow.
Nagulat ang mga estudyante sa piniling bow ni Hansen. Kumuha siya ng 11.0 practice bow na masyadong mahina para sa anumang archery student. Madaling magamit ng sino man ang ganitong bow. Mukhang sobra ang confidence ni Hansen. Paano siya makikipagkumpetensya kay Jingjie gamit ang isang 11.0 bow? Teka lang, ang bow na ginamit niya upang talunin si Jingjie ay isang 11.0 bow din. Marahil ay gusto niyang gawin ulit iyon. Sa tingin ko hindi mangyayari iyon. Noong nakaraan, ang panalo ay dahil sa magagaling na tactics na ginamit ni Coach Situ Ziyang. Bukod dito, hindi alam ni Jingjie na mayroon palang ganitong bagay na spinning arrow at nagulat siya. Ngunit ngayon, alam na ni Jingjie ang tungkol sa spinning arrow at mas magaling pa siya rito kaysa kay Hansen. Paano kaya mananalo si Hansen gamit ang isang 11.0 bow? Ano ba ang ginagawa ni Senador? Dapat sana ay kumuha siya ng malakas na bow kahit na ano. Natigilan si Shi Jikang, sinusubukang maunawaan kung bakit kumuha si Hansen ng 11.0 bow. Hindi nagsalita si Lu Meng dahil hindi rin niya maintindihan. Ganoon din si Zhang Yang. Tumingin siya kay Wang Mengmeng at nagtanong, Mengmeng, hindi ba ikaw ang nagturo ng archery skills kay Hansen? Sabihin mo sa amin, ano ang ginagawa niya? Nag-isip si Wang Mengmeng at sumagot, tiyak na nararamdaman ni Kuya Han na masyadong madali siyang talunin ni Jingjie, kaya kinuha niya ang unang bow na nakita niya. Hindi ako naniniwala na may ibig sabihin iyon. Kabanata 312. Maraming estudyante ang nakikinig sa mga usapan ng mga kaibigan ni Hansen, sinusubukang kunin ang ilang pananaw mula sa loob. Gayunpaman, nang marinig ang sinabi ni Wang Mengmeng, lahat sila ay tumitig sa kanya na parang baliw. Kahit na ang mga roommates ni Hansen ay nakitang hindi tama ang sagot ni Wang Mengmeng. Imposible talagang isipin ni Hansen na ang pagkatalo kay Jingjie ay isang madaling bagay. Ang isang taong nakakapagpaputok ng sunod-sunod na 10 arrow gamit ang isang 16.0 bow, na siyam sa mga ito ay umiikot, ay hindi kailanman madaling matatalo. Kung matatalo ba siya ni Hansen o hindi ay isang tanong pa rin. Napagpasyahan ng mga nakikinig na si Wang Mengmeng ay isang diehard fan, na ang mga salita ay halos hindi kapanipaniwala. Nagulat din sina Situ Ziyang at Chen Ling sa pinili ni Hansen. Tinanong ni Chen Ling si Situ Ziyang, Coach, hindi ako gaanong marunong tungkol sa archery. Pero hindi ba mas mahina ang isang 11.0 bow kaysa sa isang 16.0? Tumanggaw si Situ Ziyang at sinabi, kung nasa parehong antas sila, mas malakas ang 16.0 bow kaysa sa isang 11.0. Bakit kaya kumuha si Hansen ng 11.0 bow? Sa kanyang lakas, kahit na hindi niya magamit ang 16.0, maaari naman siyang kumuha ng 15.0 o 14.0, hindi ba? Naguguluhan si Chen Ling. Ngumiti ng mapait si Situ Ziyang at sinabi, hindi ko rin maintindihan. Kung may dahilan, marahil ay gusto niyang talunin ang dalawang magkapatid gamit ang parehong uri ng bow. Posible ba iyon? Kahit na hindi marunong si Chen Ling sa archery, alam niya kung gaano kahirap talunin si Jingjie gamit ang isang mahina na bow. Hindi ko masabi. Medyo konserbatibo ang mga salita ni Situ Ziyang dahil sa kanyang pananaw, tiyak na matatalo si Hansen. Nakita ang bow ni Hansen, dumilim ang mukha ni Jingjie. Hindi na niya mapanatili ang kanyang magagandang asal at matalim na nagtanong, kapatid, talagang gagamitin mo ba ang bow na iyon? Hindi ba pwede? Mahinang sabi ni Hansen. Oo naman. Huminga ng malalim si Jingjie at sinubukang pakalmayan ang kanyang sarili. Alam niyang ang pagiging pabago-bago at hindi mapakali ay isang malaking pagkakamali bago ang isang laban. Kahit na wala siyang duda na mananalo siya, ayaw niyang maliitin ang kanyang kalaban. Ano man ang bow na pinili ni Hansen, nagpasya si Jingjie na ibigay ang lahat at hindi bibigyan ng pagkakataon si Hansen. Dahil okay ka na rito, simulan na natin. Ayaw nang sayangin ni Hansen ang oras. Pagkatapos ng laban, kailangan niyang umalis patungo sa Glory Shelter. Aabutin siya ng hindi bababa sa isang buwan sa paglalakbay, at kailangan niyang magmadali. Sige, sagot ni Jingjie. Lumayo siya kay Hansen at huminto nang magkalayo sila ng 220 talampakan. Bumaling si Jingjie at sinabi kay Hansen na may ngiti, tinalo mo ang aking kapatid sa distansyang ito. Paano kung maglaban tayo sa parehong kondisyon? Matagal nang naisip ni Jingjie ang tungkol dito. Gusto niyang makaganti sa kanyang kapatid sa parehong distansya. Gusto mo ba iyon? Walang pakialam na sabi ni Hansen. Coach Situ Ziyang, gusto mo bang magbigay ng karangalan at pom ito? Tanong ni Jingjie kay Situ Ziyang na may ngiti. Tumanggaw si Situ Ziyang, nagpos, at pinito ang kanyang neck whistle. Lahat ng mata ay nakatuon kina Hansen at Jingjie.
Sa sandaling palm ito, pinaputokan ni Jingjia ang eksaktong parehong sunod-sunod na 10 arrow kay Hansen. Dahil malakas ang bow, ang 10 arrow ay nasa mukha ni Hansen sa isang iglap. Alam na alam ni Jingjia na kahit na ang 10 arrow ay mukhang nakahanay, magkakalat sila sa isang bagyo sa mukha ni Hansen at haarang sa lahat ng direksyon, salamat sa mga spinning techniques. Nagsikap si Jingjia sa spinning arrow upang talunin si Hansen sa ganitong paraan. Kailangan niyang talunin si Hansen gamit ang sariling mga trick ni Hansen upang linisin ang pangalan ng kanyang kapatid. Nakita ni Hansen ang ginawa ni Jingjia, ngunit nagpaputok lamang ng isang arrow ng walang pagmamadali. Parang hindi niya man lang hinaila ang string ng buo. At hindi na rin siya nagpaputok ng pangalawang arrow. Ibinaba ang bow, tumayo si Hansen at nanood. Mukhang sumuko na si Hansen. Ayaw niya man lang manalo. Kaya pala kumuha siya ng 11.0 bow. Bumagsak ang henyo. Ang boring panoorin ng laban na ito. Nakakahiya na seryoso siyang tinatrato ni Jingjia. Hindi lang niya nirerespeto ang kanyang kalaban, nirerespeto rin niya ang kanyang sarili. Siya ba ang parehong henyo na dating sinasamba ko? Mukhang hindi na siya ang parehong tao pagkatapos ng aksidente. Napakalungkot din ni Sito Ziyang. Ayon sa kanyang naaalala, si Hansen ay hindi isang taong madaling sumuko, lalo na't gumawa ng isang galaw na katumbas ng pagsuko. Gayunpaman, nakita niya ito nangyari sa kanyang sariling mga mata. Naisip ni Sito Ziyang sa kanyang sarili, na wala na ba magpakailanman ang Archery Emperor. Kahit na si Jingjia ay natigilan sa pag-uugali ni Hansen. Gusto niyang talunin si Hansen, ngunit hindi sa ganitong paraan. Ang isang taungunan at ang mga kakilakilabot na kasanayan, ano ang mapapatunayan niya kahit na matalo niya si Hansen. Marahil ay mas mapapahiya pa ang kanyang kapatid na si Jingjiwo. Kung natalo si Jingjiwo sa isang henyo, matatanggap iyon ni Jingjia. Gayunpaman, tila natalo si Jingjiwo sa isang basura. Sa kabilang banda, si Hansen ay nasiyahan sa kanyang ginawang pagpaputok. Ang kapangyarihan ng spinning arrow ay hindi nakasalalay sa bilis o lakas nito, kundi kung paano ito umiikot. Kahit na ang spinning arrow ni Jingjia ay mukhang kahanga-hanga, sa paningin ni Hansen, halos hindi umiikot ang mga arrow na iyon. Kahit na hindi mabilis ang pagpaputok ni Hansen, mayroon itong umiikot na puwersa na hindi pa naiisip ni Jingjia. Bukod dito, ang pagpaputok ni Hansen ay kumakatawan din sa kanyang pag-unawa sa umiikot na puwersa at yin yang blast sa nakalipas na 2 taon. Kahit na hindi ito mabilis, medyo nasiyahan si Hansen sa kanyang nagawa. Dumating na ang mga araw ni Jingjia, ang una ay malapit ng magbanggaan sa araw na pinaputokan ni Hansen. Nakita lamang ng lahat ng manunood ang nagawa ni Jingjia at alam nilang ang kanyang mga araw ay maaaring gumawa ng kakaibang pagliko at umiwas sa araw ni Hansen. Sa makatuwid, kahit na pinaputokan din ni Hansen ang kanyang araw, hindi magbabago ang anumang bagay. Kabanata 313. Nang malapit nang tumama ang araw ni Jingjia kay Hansen, may nangyaring hindi kapanipaniwala. Ang araw ni Jingjia ay hindi lumihis, kundi tila humahangin patungo sa araw ni Hansen na parang ito ay isang magnet. Bang! Nagbanggaan ang 2 araw. Ang mabagal na araw ni Hansen ay itinaboy ang kay Jingjia at pagkatapos ay naging mas mabilis. Bang bang bang! Sunod-sunod na nagbanggaan ang araw ni Hansen sa lahat ng 10 araw na pinaputok ni Jingjia at itinaboy ang lahat ng 10. Ang lakas nito ay hindi humina kundi lumakas pa matapos ang mga tunog ng pag-crack. Whoosh! Nagtapos ang araw sa dibdib ni Jingjia. Nang tamaan, napaatras si Jingjia ng ilang hakbang at nahulog sa lupa. Tumangala si Jingjia at napatingin sa araw sa kanyang dibdib na tila hindi makapaniwala. Nagkaroon ng katahimikan sa buong range. Walang inaasahan ang ganitong resulta. Walang makapaniwala na ang isang walang hirap na shot na ginawa ni Hansen gamit ang 11.0 practice bow ay kayang magdala ng ganitong kamangha-manghang lakas. Lumapit si Hansen kay Jingjia, tinapik siya sa balikat at sinabi, "Jingjia, kung gusto mong matutunan ang tunay na spinning arrow, pumunta ka sa akin kapag may oras ka. Ituturo ko sa iyo." Pagkatapos, inalis ni Hansen ang practice arrow sa dibdib ni Jingjia at ibinalik ito sa quiver. Ibinaba ang bow sa rack, umalis si Hansen sa range. Tumingin si Jingjia habang umaalis si Hansen at umupo roon na parang patay. Ang henyo ay talagang henyo. Ganito talaga ang hitsura ng spinning arrow. Alam ko na hindi madali na gayahin ang henyo. Mukhang si Jingjia ay natutunan lang ang ilang tricks at hindi na master ang kasanayan. Ang galing! Hindi pinansin ni Hansen si Jingjia. Napakaganda ng ginawa niya gamit ang 11.0 practice bow. Isipin mo na lang kung ano ang magagawa niya kung pumili siya ng 16.0. Impresibo.
Ang umiikot na puwersa ng araw ang siyang tinalo kay Jing Jiwo. Paano niya nagawa iyon gamit ang isang mahina na bow upang makagawa ng ganitong malakas na shot? At ang araw ay tila naging mas mabilis at mas mabilis pagkatapos nitong magbanggaan sa ibang mga araw. Panipi kuwit panipi, matagal bago nakabawi si Jing Jia mula sa pagkabigla. Habang pinapanood si Hansen na umaalis, bigla siyang ngumiti ng mapait na may komplikadong damdamin. Bigla niyang natanto kung gaano kalokohan ang kanyang mga plano. Palagi niyang pinaniniwalaan na natatakot si Hansen na tanggapin ang kanyang hamon at matalo sa kanya. Ngunit pagkatapos makita ang nagawa ni Hansen gamit ang araw na iyon, bigla niyang naunawaan na hindi siya tinatanggap ni Hansen ng seryoso, na siyang tanging dahilan kung bakit hindi tinanggap ni Hansen ang kanyang hamon mula sa simula. Isang casual na shot mula sa isang karaniwang bow ay nagkaroon ng ganitong hindi kapanipaniwala na epekto. Karapat-dapat siyang talunin ng aking kapatid. Tumayo si Jing Jia at hindi nakaramdam ng pagkabigo. Sa halip, siya ay nag-aalab ng isang pasyon na hindi niya pa naramdaman noon. Bilang prodigy sa kanyang pamilya, mayroon siyang talento na walang kapantay. Hindi na niya kailangan pang magkaroon ng passion dahil hindi siya kailanman nakatagpo ng nararapat na kalaban. Ngunit pinaramdam sa kanya ni Hansen na hindi dugo ang dumadaloy sa kanyang katawan kundi apoy. Tatalunan ko siya. Iyon lamang ang naiisip ni Jing Jia. Bumalik si Hansen sa kanyang dorm at nagpaalam sa kanyang mga roommates bago siya nag-teleport sa God Sanctuary mag-isa. Ang pagkatalo kay Jing Jia ay kamangha-mangha sa mga tao, ngunit para kay Hansen, na nais lamang bigyan ng aral ang batang iyon, wala itong kahulugan. Dahil sa inspirasyon mula sa umiikot na spear, ang araw na pinaputok ni Hansen ay naglikha ng centripetal force na humihila sa lahat ng araw patungo dito. Sa pamamagitan ng pagsasama ng yin at yang forces, nagawa ring makahiram ni Hansen ng bilis mula sa ibang mga araw. Ang 10 pagbangga ay hindi nakaapekto sa araw ni Hansen, kundi pinalakas ito, na ginawang 10 beses na mas malakas kaysa noong umalis ito sa string. Kaya, nataman si Jing Jia bago pa man siya makabawi sa nangyari. Bilang karagdagan, wala ng paraan si Jing Jia upang asahan ang ganitong kamangha-manghang kinalabasan, kaya hindi siya handa. Akala ni Hansen na ang kanyang nagawa ay hindi isang hamon. Sa mga hindi pa nag-evolve, wala nang makakapantay kay Hansen. Ang tanging laban na natitira sa kanya sa First God Sanctuary ay isang super creature. Hindi nagmamalasakit si Hansen sa lahat ng iyon, ngunit sa Black Hawk, siya ay tinuturing na isang bayani. Ang mga estudyante sa freshman at sophomore years ay nakilala si Hansen mula sa kasaysayan ng paaralan, ngunit ang performance ni Hansen sa laban ay nagdala sa kanya pabalik sa liwanag. Ang emperador ay bumalik na may hindi kapanipaniwala na mga kasanayan sa archery. Ang Black Hawk ay nanatiling kanyang imperyo. Bakit hindi siya lumahok sa anumang mga laro kamakailan? Kung ginawa niya, maraming championships ang maaaring napanalunan ng Black Hawk. Sa kanyang mga kasanayan sa archery, kung nandoon siya, kahit ang Alliance Central Military Academy ay tiyak na matatalo. Hindi lamang sa archery, siya ay walang kapantay din sa black at white boxing at Warframe. Nakuha pa niya ang kanyang palayaw na emperor mula sa pakikilahok sa isang black at white boxing game kung saan binigyan niya si Street Germain ng 0 point. Alam mo, si Street Germain ay mayroon pang Nolan Cheng Noo sa kanilang team noon. Talaga, bakit ako magsisinungaling tungkol doon? Maaari mo pang makita ang video ng laban online. Panoorin mo para sa iyong sarili. Kung sa tingin mo ay sobra akong nag-exaggerate, maaari mong kunin ang aking pagkabirhen. Kuwait, muli, ang pangalan ni Hansen ay naging paksa ng mga pag-uusap sa Black Hawk. Maraming estudyante ang nakahanap ng mga lumang video ni Hansen at lalong humanga sa kanya. Kabanata 314, muli, pumasok si Hansen sa Dark Swamp. Noong nakaraan, tumagal siya ng kalahating buwan upang maglakbay mula sa Glory Shelter pabalik sa Steel Armor Shelter sa pamamagitan ng Dark Swamp. Noong nakaraan, ang mutant three-eyed beast lamang ang kanyang alagang hayop at kailangan niyang lumipad ng mag-isa sa ibabaw ng Dark Swamp. Sa pagkakataong ito, maaari na niyang gamitin si Meowth bilang alagang hayop sa buong paglalakbay, at walang mutant creature ang makakapigil dito. Sinubukan ni Hansen na patayin ang pinakakaunti na nilalang hanggat maaari. Maliban sa mga sacred Geno points, wala na siyang kailangan. Ang Golden Rockworm King ay nagpapagaling pa rin mula sa kanyang malaking piging sa pugad. Kaya hindi na nag-abala si Hansen na manghuli. Dahil sa bilis ni Meowth, halos walang nilalang ang makakahabol sa kanila. Gayunpaman, si Meowth ay hindi isang tunay na alagang hayop. Kahit na mabilis ito, hindi komportable ang pagsakay dito. Ginamit ni Hansen ang pagkakataon upang magsanay ng klingang teknik sa panorama.
Ikinabit niya ang kanyang buong katawan sa likod ni Meowth at gumagalaw pataas at pababa habang tumatakbo si Meowth. Ang susi sa klingang teknik ay ang pagsunod sa puwersa ng kalaban. Kahit na ito ay parehong uri ng teknik tulad ng diversion, magkaiba ang kanilang pagsasanay. Kapag gumagamit ng diversion, ang layunin ay upang ma-offset ang puwersa ng kalaban. Ngunit ang layunin ng paggamit ng klingang teknik ay upang pag-isahin ang sarili sa kalaban, kaya hindi na mailabas ng kalaban ang kanyang puwersa. Habang nararamdaman ni Hansen ang paggalaw ni Meowth sa ilalim niya, nakatutok siya sa paggalaw kasama si Meowth at nakaramdam ng mas kaunti na pag-alog. Bilang encyclopedia ng Saint Hall, kasama sa panorama ang lahat ng uri ng mga pangunahing pamamaraan ng paggamit ng lakas ng isang tao. Marami sa mga pamamaraan na iyon ay maaaring mailapat din sa pang-araw-araw na buhay. Upang mapabuti ang kanyang sarili, palaging nagsasanay si Hansen ng mga pamamaraan, kahit na nagpapahinga siya. Kahit na imposible para sa kanya na makamit ang perpekto, mas lalo niyang itinutulak ang kanyang sarili palapit sa kanyang buong potensyal. Mas lumalakas siya, mas malamang na mapatay niya ang mga super creature. Sa katunayan, ang kakanyahan ng martial arts ay ang pagtulak sa mga limitasyon ng isang tao. Ang katayuan sa itaas ng Evolver ay tinatawag na Surpasser, na nangangahulugang ang tao ay nakasurpass sa mga limitasyon ng katawan ng tao. Ang isang Surpasser ay maaaring magpabagsak ng isang eroplano gamit lamang ang kanyang mga kamay. Habang tumatakbo si Meowth, biglang nakita ni Hansen ang isang nilalang na parang isang centipede na gumugulong sa isang swamp sa kanyang harapan. Sa kabila ng pagkakahawig nito sa isang centipede, ang nilalang ay halos 30 talampakan ang haba, ang shell nito ay kumikinang na may maitim na lilang kulay. Ang katawan nito ay kasing kapal ng isang wak at ang mga paa nito ay kasing talim ng mga karit. Ikinulong ng maitim na lilang centipede ang sarili sa isang nilalang na parang kalabaw, ang matutulis na paa nito ay nakabaon sa kalabaw, na malapit ng damyugo hanggang sa mamatay. Mukhang ang centipede ay isang sagradong dugong nilalang. Ang swerte! Kahit na ito ay isang malaking nilalang, hindi ako naniniwala na mayroon itong masyadong karne sa katawan, na dapat magbigay sa akin ng ilang Geno points. Natutuwa si Hansen na nakakita siya ng sagradong dugong nilalang nang pumasok lamang siya sa Dark Swamp. Habang sinusubukan ng malaking centipede na bigtingin ang kalabaw, kinuha ni Hansen ang diamond sword at tumalon mula sa likod ni Meowth. Sa isang paghiwa, pinutol niya ang centipede kasama ang kalabaw. Ang centipede ay naputol-putol dahil nakabalot ito sa kalabaw. Nang mahulog ang bawat piraso sa lupa, ito ay nanginginig pa rin at tumahimik pagkatapos ng ilang sandali. Sagradong dugong nilalang Musho killed. No beast soul gained. It eats meat to gain 0 to 10 sacred Geno points randomly. Mutant creature swamp buffalo killed. No beast soul gained. It eats meat to gain 0 to 10 mutant Geno points randomly. Kahit na walang nakuha na beast soul, natutuwa si Hansen na nagawa niyang patayin ang isang sagradong dugong nilalang gamit lamang ang isang paghiwa. Tinawag niya ang Golden Rock Worm King upang kainin ang swamp buffalo. Malinaw na mas interesado ang Worm King sa karne ng Mushu. Bilang karagdagan, ang gana nito ay tila hindi na kasing ganda ng dati, kaya iniwan nito ang kalahati ng karne ng kalabaw na hindi nak-aim. Nakahanap si Hansen ng isang malinis na pool upang hugasan ang bangkay ng Mushu at binalatan ang shell nito. Kahit na ang Mushu ay mukhang pangit, ang karne nito ay masarap at masustansya. Inilagay ito sa apoy, agad na naamoy ni Hansen ang isang nakakaakit na amoy. Tinawag ni Hansen ang Holy Angel. Tinitigan niya ang karne ng barbecue na may nagnanais na tingin. Kailangan pa ng ilang sandali, sabi ni Hansen, tinapik ang Holy Angel sa ulo. Hindi nagsalita ang Holy Angel, ang mga mata niya ay nakatuon sa barbecue, na marahil ang tanging nakikita niya sa puntong ito. Kung wala ang utos ni Hansen, hindi siya makagalaw at kailangang maghintay ng matyaga sa tabi ng apoy. Natutuwa si Hansen. Ang batang babaeng ito ay kumakain lamang ng sagradong dugong karne. Kahit na ang mutant meat ay hindi makakaakit sa kanya. Ayaw ni Hansen na mag-aksaya ng sagradong dugong karne noon, habang hindi na siya gaanong nagmamalasakit kamakailan. Malapit na niyang ma-max out ang kanyang sacred Geno points, ngunit ang pagkolekta ng super Geno points ay magtatagal sa kanya. Sa panahong iyon, maaari siyang mag-casual hunting at ang kanyang sacred Geno points ay mabilis na mapupuno. Kaya, sa bawat pagkakataon na nakukuha niya, pinapakain ni Hansen ang Holy Angel ng ilang sagradong dugong karne. Kung kaya niyang mag-evolve tulad ng ginawa ni Meowth, siya ay magiging isang super beast soul. Sa panahong iyon, hindi na niya kailangang gumalaw ng isang daliri at maaari niyang ipagawa sa kanya ang lahat ng pakikipaglaban. Nang handa na ang barbecue, nagsimula ng kainin ng Holy Angel ang sagradong dugong karne sa utos ni Hansen.
Isang malaking piraso ng karne ay nawala sa isang iglap. Ang gana ng isang sagradong dugong alagang hayop ay hindi maipaliwanag. Isang piraso lamang ang nakay ni Hansen nang ang Holy Angel ay nakakain na ng isang dosina, ang kanyang tiyan ay patag pa rin. Pinapakain ni Hansen ang Holy Angel ng mas mahusay na kalahati ng karne ng musyo, at nagtabi ng isang maliit na bahagi para sa daan. Ang bahaging nakay ni Hansen ay nagbigay sa kanya ng isa pang Sacred Geno Point. Mayroon na ngayong 79 na Sacred Geno Point si Hansen at hindi na magtatagal bago siya ma-max out. Kabanata 315. Ikalawang araw na ni Hansen sa Dark Swamp, nakita niya mula sa malayo ang isang isla na lumulutang sa langit. Bigla siyang nag-init ang ulo at naisip, may Mystery Island sa Dark Swamp. Ang Mystery Island ay nangangahulugan ng isang sagradong dugong beast soul. Noong nakaraan, kailangan ni Hansen ng Sacred Blood Ghost Butterfly Boomerang upang patayin ang Holy Angel, ngunit ngayon ay hindi na niya kailangan iyon. Sa buong First God Sanctuary, halos walang sagradong dugong nilalang na hindi niya kayang patayin. Ang Dark Swamp ay malayo at mapanganib, hindi masyadong malamang na may tao rito. Kaya naniniwala si Hansen na hindi siya magkakaroon ng maraming kakompetensya. Matapos tawagin ang kanyang Sacred Blood Wings, lumipad si Hansen patungo sa Mystery Island. Hindi siya napigilan ng malakas na hangin. Sa pagkakataong ito, ginamit lamang ni Hansen ang mga pakpak ng Purple Feathered Dragon. Hindi siya mukhang dollar, ngunit hindi rin siya nag-aalala. Walang nakakita sa mga pakpak nang wala ang Black Beetle armor. Bilang karagdagan, lahat ng nakakita sa mga Sacred Blood Wings na ito ay nag-evolve na, kasama na ang Son of Heaven. Nang lumapag si Hansen sa Mystery Island, kumunot ang kanyang noo nang marinig niya ang ingay ng isang laban. May ibang naunang dumating sa Mystery Island sa Dark Swamp. Nakita ni Hansen na isang lalaki at babae ang nakikipaglaban sa isang higanting lobo na may pilak na balahibo. Naisip ni Hansen na ang lobo ang sagradong dugong nilalang sa Mystery Island. Hindi matukoy ni Hansen kung sino ang lalaki at babae. Mukhang hindi sila galing sa Steel Armor Shelter. Marahil ay galing sila sa Glory Shelter. Ang Steel Armor Shelter at Glory Shelter ang pinakamalapit sa Dark Swamp, hula ni Hansen. Parehong ang lalaki at babae ay may kamangha-manghang hanay ng mga beast soul. Hindi lamang sila may Sacred Blood Wings, pati na rin ang kanilang mga armas at armor ay mga Sacred Blood Beast Soul. Bilang karagdagan, pareho silang nag-shapeshift gamit ang Sacred Blood Humanoid Beast Soul. Ang antas ng mga Beast Soul na ginamit nila ay nakakagulat kahit kay Hansen. Gayunpaman, sa kanilang mamahaling mga Beast Soul, hindi nila kayang talunin ang pilak na lobo. Napakabilis ng pilak na lobo na nang tumakbo ito, naging isang malabong imahe. Nasabi ni Hansen na ang pilak na lobo ay isang malaking banta sa lalaki at babae. Matapos manood ng ilang sandali, ngumiti si Hansen at hindi nagmadaling lumapit. Tumayo siya sa malayo at nagpasya na panoorin silang makipaglaban. Sa puntong ito, nasabi na niya na ang lalaki at babae ay hindi kapantay ng lobo. Wala siyang balak na makipaglaban sa kanila at nais niyang patayin ang lobo pagkatapos nilang umatras. Mukhang nasa akin pa rin ang swerte, naisip ni Hansen. Sa katunayan, mas lalong nahihirapan ang lalaki at babae na makipaglaban sa lobo. Mukhang napansin din nila si Hansen, at ayaw na nilang makipaglaban. Habang nakikipaglaban habang umatras, ang lalaki at babae ay lumapit kay Hansen. Kaibigan, ako si Mamingjun mula sa Glory Shelter Gang. Paano kung magtulungan tayo upang patayin ang sagradong dugong nilalang na ito? Sabi ng lalaki nang lumapit siya kay Hansen. Kung magtutulungan tayo, sino ang makakakuha ng karne at beast soul? Tanong ni Hansen. Ang makakagawa ng Fatal Strike ang makakakuha sa kanila. Si Mamingjun ay 150 talampakan ang layo mula kay Hansen. Sige, ngumiti si Hansen at sumama sa dalawa. Ang Spinning Spear at ang Diamond Sword ay parehong nasa backpack ni Hansen. Siyempre, hindi niya gagamitin ang mga iyon. Tinawag niya ang Three-Blade Harpoon at sumugod sa pilak na lobo. Nagkatinginan sina Mamingjun at Suzinmei at mabilis na sumama kay Hansen. Hindi nila inaasahan na magiging ganoon kadesidido si Hansen at biglang natakot na baka agawin ni Hansen ang Beast Soul. Dahil kasama si Hansen sa kanilang grupo, biglang nakaramdam ng mas kaunting pressure sina Mamingjun at Suzinmei. Parehong nagulat sila sa husay ng pakikipaglaban ni Hansen. Dahil hindi nila siya kilala, naisip nila na marahil ay hindi galing si Hansen sa Glory Shelter, kung hindi ay narinig na nila ang tungkol sa kanya. Hindi naglakas loob na magpahinga ang dalawa dahil natatakot silang baka patayin ni Hansen ang pilak na lobo muna. Sa katunayan, hindi ginamit ni Hansen ang kanyang mga kagamitan. Kung hindi, ang pilak na lobo ay mapatay sa unang round.
Sinusubukan ni Hansen na magsanay ng 13 slashes sa pilak na lobo. Simula nang matuto siya ng 13 slashes, wala nang masyadong pagkakataon si Hansen na gamitin ito dahil halos hindi siya makahanap ng nararapat na kalaban. Sa pamamagitan ng pagsasanay nito sa lobo, sinusubukan ni Hansen na i-refresh ang kanyang memorya. Gayunpaman, isang bagay ang tiyak, kanya ang pilak na lobo, at wala ng pagkakataon sina Ma Mingjun at Su Jinmei. Kahit na sinubukan ng dalawa na patayin ang pilak na lobo bago pa man dumating si Hansen ang siyang kumuha ng buhay ng lobo gamit ang 13 slashes. Natulala sina Ma Mingjun at Su Jinmei. Napagpasyahan na nila kung kailan gagawin ang fatal attack, ngunit hindi nila inaasahan ang biglang paggalaw ni Hansen, na agad na pinugutan ng ulo ang pilak na lobo bago pa man sila magkaroon ng pagkakataon na gamitin ang kanilang trump card. Sagradong dugong nilalang Tornado Wolf killed. Beast Soul of Tornado Wolf gained. It's meet to gain 0 to 10 Sacred Geno points randomly. Tiningnan ni Hansen ang Beast Soul ng Tornado Wolf at natuklasan na ito ay isang Beast Soul mount. Natuwa si Hansen dahil sa wakas ay nakakuha siya ng kanyang unang Sacred Blood mount. Si Meowth ay hindi tunay na mount dahil sa kabila ng bilis nito, ang pagsakay dito ay isang nakakatakot na karanasan. Salamat, sabi ni Hansen at pumunta upang kunin ang bangkay ng Tornado Wolf. Sandali lang. Biglang pinigilan ni Ma Mingjun si Hansen. Babawiin mo ba ang iyong mga salita? Kalmadong tanong ni Hansen nang hindi nagagalit. Kaibigan, hindi namin ibig sabihin iyon. Gusto lang naming itanong kung gusto mo bang ibenta ang karne at Beast Soul. Tanong ni Ma Mingjun kay Hansen. Hindi. Tinanggihan ni Hansen si Ma Mingjun ng walang pag-iisip. Kailangan pa niya ng ilang Sacred Geno points. Kahit na hindi, kailangan ito ng kanyang Holy Angel. Kaibigan, kung gusto mong ibenta, maaari kaming magbigay sa iyo ng napakagandang alok. Nagkatinginan sina Ma Mingjun at Su Jinmei at sinabi kay Hansen. Hindi ako interesado sa pera. Ngunit kung mayroon kang isang Sacred Blood Beast Soul mula sa Second God Sanctuary, maaari kong isaalang-alang ang pagpapalit, mahinang sabi ni Hansen. Mula sa kanyang huling pakikipagtulungan kay Lin Beifeng, nakakuha si Hansen ng 700 na milyong piso. Dagdag pa ang Mutant Beast Soul na nakuha niya mula kina Shuruyan at Sapugad, medyo mayaman na si Hansen sa puntong ito. Gumamit siya ng ilang koneksyon upang bumili ng ilang Mutant Beast Soul sa Second God Sanctuary para magamit ng kanyang ina na nakatulong ng malaki kay Luo Sulan. Gayunpaman, ang isang Sacred Blood Beast Soul mula sa Second God Sanctuary ay napakabihira kaya't wala ng pagkakataon si Hansen na bumili ng kahit isa. Pagkatapos ng lahat, hindi pa siya nakakapasok sa Second God Sanctuary. Kabanata 316. Wala namang sense yan. Wala kaming Sacred Blood Beast Souls mula sa ikalawang santuwaryo ng Diyos, at kahit meron, imposible namang ipagpalit namin yan para sa isang bagay sa unang santuwaryo ng Diyos, sabi ni Ma Mingjun na nakakunot ang noo. Mas mahirap makuha ang mga Sacred Blood Beast Soul sa ikalawang santuwaryo ng Diyos kaysa sa mga nasa unang santuwaryo ng Diyos, kaya mas mahalaga rin ang mga ito. Pero hindi naman makakakuha ng Beast Soul mula sa ikalawang santuwaryo ng Diyos ang isang taong hindi pa nag-evolve. Kung bibili si Hansen ng Beast Soul mula sa ikalawang santuwaryo ng Diyos para sa kanyang ina, kailangan niyang ibigay ng direkta sa kanyang ina ang Beast Soul mula sa ibang tao. Kung hindi, madaling matatalo ng isang primitive Beast Soul mula sa ikalawang santuwaryo ng Diyos ang karamihan sa mga Sacred Blood Beast Soul mula sa unang santuwaryo ng Diyos. Dahil hindi pwedeng makapasok ang mga Beast Soul mula sa mas mataas na phase sa mas mababang phase, mahalaga pa rin ang mga Sacred Blood Beast Soul ng unang santuwaryo ng Diyos. Pero hindi pa rin makatuwiran na ipagpalit ang isang Sacred Blood Beast Soul ng unang santuwaryo ng Diyos para sa isa sa ikalawang santuwaryo ng Diyos. Kalimutan na lang natin yan. Hindi nag-aalala si Hansen tungkol sa deal. Dahil si Ma Mingjun ay galing sa Glory Gang, malamang na ang gang niya ay katulad ng Steel Armor Gang at may mga koneksyon sa military, na siyang tanging dahilan kung bakit isinasaalang-alang ni Hansen ang isang deal sa kanila. Nagbulungan sina Ma Mingjun at Su Jinmei, at pagkatapos ay sinabi ni Su Jinmei kay Hansen na nakasabit na ang bangkay ng pilak na lobo sa kanyang likod, ano ang pangalan mo? Galing ka ba sa Steel Armor Shelter? Oo, sagot ni Hansen at mabilis na umalis sa Mystery Island dala ang bangkay ng pilak na lobo. Nagalit si Su Jinmei, hahayaan na lang ba natin siyang umalis ng ganyan? Matagal na tayong nakikipaglaban sa sagradong dugong nilalang at parang sinamantala lang niya tayo. Umiling si Ma Mingjun at sinabi, ang taong yan ay gumagamit ng lihim na kasanayan ng Ares Martial Hall. Hindi marami ang mga estudyanteng nakakapagamit ng kasanayang iyon. Dapat siyang isang napakahalagang tao sa Martial Hall.
Matapos bumalik ni Hansen sa lupa, tinawag niya si Meowth at inilagay ang bangkay ng Tornado Wolf sa likod nito. Naglakbay sila ng malayo upang maghanap ng malinis na lawa at gumawa ng barbecue si Hansen mula sa lobo. Ang Tornado Wolf ay kasing laki ng isang kalabaw. Hindi kayang ubusin ni Hansen ang lahat, kaya tinawag niya ang Holy Angel upang samahan siya. Masyadong mabigat ito para dalhin niya. Masaya ang Holy Angel sa nakaraang 2 araw dahil pinakain siya ng musyo at ngayon ay ng Tornado Wolf. Napakasaya niya na kumikinang ang kanyang mga mata. Ang Tornado Wolf ay may mas maraming karne kaysa sa musyo. Kahit na nakakatakot ang kanyang gana, hindi kayang ubusin ng Holy Angel ang lahat sa maikling panahon. Tumagal silang 3 araw ni Hansen upang ubusin ang buong Tornado Wolf. Tungkol naman sa mga buto at laman loob, pinakain lahat iyon ni Hansen sa Worm King. Nag-excite ang Worm King. Hindi pa siya nakakain ng sagradong dugong karne noon, at masaya siyang makatikim ng ilang buto at laman loob. Nakakuha si Hansen ng isa pang Sacred Geno Point mula sa Tornado Wolf at ngayon ay mayroon na siyang 80 Sacred Geno Points. Sa hindi nagtagal, nakatawid na sila sa Dark Swamp. Gumawa ng apoy si Hansen sa oras ng pagkain at nagpa siya na painitin ang ilan sa mga mushu meat na kanyang itinabi. Dahil hindi naman marami iyon, hindi na niya tinawag ang 2 alagang hayop. Habang nagsisimula na siyang kumain, nakita niya ang 2 tao na paparating sa kanilang mga alagang hayop na sina Mingjon at Su Jinmei. Hindi nagulat si Hansen. Palagi siyang nagluluto ng mga araw na ito at natural lang na mahabol siya ng 2. Nagulat sina Mingjon at Su Jinmei nang makita si Hansen. Dahil nasa Steel Armor Shelter si Hansen, hindi nila maintindihan kung bakit siya naglalakbay patungo sa Glory Shelter. Ang swerte naman. Maganda kang makita ulit. Pwede ba tayong gumamit ng apoy mo para magluto? Tanong ni Mingjon. Sige lang. Hindi nag-aalala si Hansen at nagpatuloy sa pagkain ng kanyang barbecue. Nagkatinginan sina Mingjon at Su Jinmei, naguguluhan. Madaling malaman na ang karne na kinakain ni Hansen ay hindi galing sa pilak na lobo. Wala ring malalaking pakete sa tabi ni Hansen, nakakaiba. Ang pilak na lobo ay kasing laki ng isang kalabaw. Ilang araw pa lang ang nakalipas mula nang maghiwalay sila, kaya magiging kamangha-mangha kung kaya niyang ubusin ang 1/5 ng karne, lalo na ang buong lobo. Ngunit sa kanilang gulat, nawala ang pilak na lobo. Ako si Mingjon, ang pinuno ng Glory Gang, ito naman ang aking kasintahan na si Su Jinmei. Paano ka namin tatawagin? Habang nagsisimulang magluto si Mingjon, nagsimula siyang makipag-usap kay Hansen. Hansen, isang walang kwenta sa Steel Armor Shelter, casual na sagot ni Hansen. Hindi gaanong alam ni Mingjon ang tungkol sa Steel Armor Shelter. Naisip niya ang kanyang nalalaman at sinabi, si Dollar mula sa Steel Armor Shelter ay isang napakagaling na tao. Nakakahiya na isa lang ang kanyang pakikilahok sa paligsahan para sa pinili at hindi man lang siya nakasali sa huling round. Kilala mo ba siya? Kilala siya ng lahat sa Steel Armor Shelter. Ngunit hindi niya ako kilala, sabi ni Hansen na may ngiti. Saan napunta ang pilak na lobo na iyon? Hindi mo naman kaya naubusin iyon sa loob ng 2 araw, hindi ba? Matapos mag-usap ng ilang sandali, sinabi ni Mingjon ang kanyang duda. Pinakain ko sa aking alagang hayop, walang pakialam na sabi ni Hansen. Ahem. Napasinghap si Mingjon sa tubig na iniinom niya. Unang pagkakataon niyang marinig na may nagpapakain ng sagradong dugong karne sa isang alagang hayop. Tumingin ng hindi makapaniwala si Su Jinmei kay Hansen at nagtanong, pinakain mo ng sagradong dugong karne ang iyong alagang hayop. Ano naman ang masama doon? Tanong ni Hansen. Mabilis na sinabi ni Mingjon, dahil gumagamit ka ng sagradong dugong karne sa iyong alagang hayop, tiyak na hindi ordinaryo ang alagang hayop na ito. Pwede ba naming makita? Hindi naniniwala sina Mingjon at Su Jinmei na may gagawa ng ganoon. Ngunit nawala ang pilak na lobo, at imposible para kay Hansen na ubusin iyon ng mag-isa. Mukhang ang pagpapakain sa kanyang alagang hayop ay isang makatwirang paliwanag. Gayunpaman, anong klaseng alagang hayop iyon para payagan siyang pakainin ng sagradong dugong karne? Kahit na may sacred blood pet si Mingjon, hindi siya mag-aaksaya ng anumang sagradong dugong karne para pakainin ito. Alagang hayop lang ito, wala namang espesyal dito, sabi ni Hansen na nakangiti. Sobrang curious kaming malaman kung anong klaseng alagang hayop iyon para karapat-dapat sa sagradong dugong karne. Hindi pa rin naniniwala si Su Jinmei na talagang ginawa iyon ni Hansen. Okay lang, pero may bayad ang aking alagang hayop. Kailangan ng isang mutant beast soul. Kung kaya mo, ipapakita ko sa iyo kung gusto mo, sabi ni Hansen ng mayabang. Kabanata 317. Ang kapal naman niya. Mutant Beast Soul. Narinig ko na.
Tawagin mo ang iyong alagang hayop. Gusto kong makita kung anong klaseng alagang hayop ang karapat-dapat na pakainin ng sagradong dugong karne. Naisip ni Suzinmei na nakakatawa ang ideya ng bayad sa pagpapakita, ngunit nang makita ang mayabang na tingin ni Hansen, nagalit siya at sinabi, Mutant Beast Soul. Narinig ko na, tawagin mo ang iyong alagang hayop. Gusto kong makita kung anong klaseng alagang hayop ang karapat-dapat na pakainin ng sagradong dugong karne. Ipinasa ni Suzinmei kay Hansen ang isang Mutant Beast Soul, na wala namang halaga sa kanya. Nang makita ang mutant weapon na ipinasa sa kanya, ngumiti si Hansen. Dahil handa silang magbayad, ipapakita ko sa kanila. Tinawag ni Hansen ang Golden Rock Worm King, na ang malaking katawan ay lumitaw sa damuhan, na parang isang golden armored vehicle. Parehong nagulat sina Ma Mingjun at Suzinmei. Hindi pa sila nakakakita ng ganoon kalaking alagang hayop. Kapatid na Han, nag-transform na ba ang iyong alagang hayop? Dapat itong isang sagradong dugong alagang hayop, sabi ni Ma Mingjun na nagulat. Sagradong dugong alagang hayop nga. Pero hindi pa ito nag-transform, mahinang sabi ni Hansen. Nanatili lang na tahimik si Suzinmei, habang si Ma Mingjun ay may komplikadong damdamin. Nang makita ang Golden Rock Worm King, nalutas ang palaisipan. Ngunit ang katotohanan na pinakain ni Hansen ang kanyang alagang hayop ng sagradong dugong karne ay nagpaalog sa kanila. Si Hansen ang tanging tao na nakita nila na nagpapakain ng sagradong dugong karne sa kanyang alagang hayop. Kapatid na Han, pupunta ka ba sa Steel Armor Shelter? Muling nagsimula ng usapan si Ma Mingjun. Narinig kong may nakakita ng isang sagradong dugong pagong kamakailan at gusto kong tingnan, hindi itinago ni Hansen ang katotohanan. Kaya para sa sagradong dugong pagong ka pumunta. Madali lang yan. Pumasok na ito sa Copper Mountains, na pamilyar naman tayo. Paano kung gabayan ka namin? Suhestyon ni Ma Mingjun na nakangiti. Naniniwala si Ma Mingjun na kapakipakinabang ang pagkakaroon ng isang makapangyarihang kaibigan na makakalakbay sa pagitan ng mga shelter at nakakain ng sagradong dugong karne sa kanyang alagang hayop. Nagustuhan ni Hansen ang ideya. Kahit na nagsagawa na siya ng pananaliksik sa Skynet tungkol sa lokasyon ng Copper Mountains, napakalaki ng mga bundok at hindi madali para sa kanya na hanapin ang pagong. Dahil may magtuturo sa kanya, makakatipid siya ng maraming abala. Bilang karagdagan, hindi talaga nag-aalala si Hansen na maaaring saktan siya ni Ma Mingjun at Suzinmei. Sa buong unang santuwaryo ng Diyos, halos walang makakasakit sa kanya. Sinama ni Ma Mingjun at Suzinmei si Hansen sa Copper Mountains, na nagtipid ng maraming oras kay Hansen. Nang makita ang Tornado Wolf na sinasakyan ni Hansen, medyo nagalit si Ma Mingjun at Suzinmei. Ngunit hindi nila kayang patayin ang Tornado Wolf noong una at hindi rin nila kaya natawagan ang ibang tao para tulungan sila dahil wala silang dagdag na Sacred Blood Wings. Sa loob ng 2 araw, nakarating ang tatlo sa Copper Mountains. Ang katawan ng mga bundok ay may kulay burgundy na nagpapakitang parang tanso ang mga bato. Kaunting halaman lang ang nasa mga bundok na ito, kaya madaling makita ang isang tao sa mga bundok. Ngunit dahil magkakapatong ang mga taluktok, mahirap hanapin ang pagong kahit na nakita ni Ma Mingjun at Suzinmei kung saan ito patungo. Kahit na ano paman, mas maganda ang pagkakaroon nila bilang gabay kaysa sa paghahanap ng direksyon ng mag-isa. Sinundan ni Hansen sina Ma Mingjun at Suzinmei papasok sa mga bundok. Pagkalipas ng wala pang isang araw, nakita nila ang isang grupo ng 8 tao na nakapansin din sa kanila, na kumakaway sa kanila. Sa hindi nagtagal, lumapit ang grupo. Sa kanila, isang lalaki na kasing edad ni Hansen ang bumati kay Ma Mingjun. Ginoong Ma, bakit ka rin nasa Copper Mountains? Interesado ka rin ba sa sagradong dugong pagong na iyon? Kahit na nakangiti ang lalaki, hindi parang nagbibiro siya. Nagbibiro ka, Ginoong Zhao. Malaki ang pinsala sa gang ng kaluwalhatian noong nakaraan. Paano ako maglalakas loob na mag-risk ulit? Basta sinamahan ko lang ang isang kaibigan upang tingnan iyon, sabi ni Ma Mingjun. Tumama ang tingin ni Zhao Gawking kay Hansen. Tanong niya na nakangiti, parang hindi ko pa nakikilala ang kaibigan na ito. Isang estranghero lang. Hindi na kailangang makilala mo ako, sabi ni Hansen at nilampasan ang grupo ng mga tao, nakasakay sa Tornado Wolf. Ginoong Ma, salamat sa iyong tulong. Sa tingin ko dito na tayo maghihiwalay, lumingon si Hansen at sinabi kay Ma Mingjun, at nagpatuloy sa paglalakbay. Malinaw na interesado si Zhao Gawking sa sagradong dugong pagong. Dahil pumunta rin si Hansen para sa pagong, sila ay mga kakompetensya at ayaw nang sayangin ni Hansen ang oras sa maliliit na usapan. Para kay Hansen, napakahalaga ng kanyang oras, at hindi man lang karapat-dapat si Zhao Gawking na maging kanyang kalaban. Nagalit ang ibang mga tao sa grupo ni Zhao Gawking at gusto nilang pigilan si Hansen, ngunit pinigilan sila ni Zhao Gawking.
Tiningnan niya si Hansen na nakasakay sa Tornado Wolf, lumingon upang tingnan si Ma Mingjun at nagtanong, Ginoong Ma, ang iyong kaibigan ay medyo mayabang. Nais kong malaman kung saan siya galing. Tumingin kay Hansen na umalis, wala nang sinabi si Ma Mingjun. Kahit na gusto niyang makipagkaibigan kay Hansen, hindi rin naman maganda para sa kanya na makasakit kay Zhao Gawking. Nag-alinlangan si Ma Mingjun at sinabi kay Zhao Gawking kung paano niya nakilala si Hansen. Hanggang ng kaluwalhatian at si Zhao Gawking ay palaging nagtutulungan, at si Zhao Gawking ay nagbibigay din ng kagamitan sa gang ng kaluwalhatian, kasama na ang mga Z-steel weapons. Hindi kayang ipagkait ni Ma Mingjun ang galit ni Zhao Gawking para sa isang taong walang halaga. Isang walang kwenta mula sa ibang shelter. Paano niya kami kinausap ng ganyan? Malamang hindi na siya magtatagal, pang-uuyam ni Liu Heijia na nakatayo sa likod ni Zhao Gawking. Sinabi ni Zhao Gawking, kung gusto lang niyang tingnan ang pagong, okay lang. Ngunit kung susubukan niyang gumawa ng anumang bagay, malapit na siyang mamatay. Matapos tanungin ang mga detalye ng sitwasyon ni Hansen, tinulungan ni Zhao Gawking si Ma Mingjun at nagpatuloy sa paghahanap ng sagradong dugong pagong. Talaga bang sinusubukan nilang patayin si Hansen? Tanong ni Su Jinmei na nakakunot ang noo. Kilala mo naman sila. Sila ay mga tulisan na yumaman sa pamamagitan ng pangangalakal ng mga ipinagbabawal na bagay. Kung napansin ni Hansen ng mas maaga, marahil ay mabubuhay siya. Kung hindi, mahirap sabihin, sabi ni Ma Mingjun na may mapait na ngiti. Alam ni Ma Mingjun na magaling makipaglaban si Hansen, ngunit ang grupo ng mga tao ay mga walang puso at mataas ang kanilang Geno Point counts. Kahit na na-max out na ni Hansen ang kanyang Sacred Geno Points, maaari pa rin siyang matalo ng grupong ito. Kabanata 318. Maraming uri ng nilalang ang nasa Copper Mountains, pero wala sa mood si Hansen na manghuli. Karamihan sa mga nilalang ay ordinaryo at primitive. Paminsan-minsan, may ilang mutant creatures, pero lahat sila ay masyadong malalaki para kay Hansen. Ang Tornado Wolf ay napakabilis. Hindi pa nakakakita si Hansen ng alagang hayop na kasing bilis nito. Halos walang nilalang ang makakahabol sa lobo. Ayon sa sinabi ni Ma Mingjun, sinakay ni Hansen ang Tornado Wolf at nagsimula ng maghanap. Siguro swerte lang siya, o dahil napakabilis ng Tornado Wolf, nakita niya ang alamat na pagong pagkatapos ng isang araw. Masyadong malaki ang pagong para hindi mapansin ng sinuman. Isang itim na pagong na kasing laki ng kotse, umaakyat sa bundok na kulay tanso. Kahit na matarik ang dalesdes, mabilis na umaakyat ang itim na pagong gamit ang apat nitong paa. Hindi nagmadali si Hansen na lumapit, pinili niyang obserbahan muna ito. Ang pagong ay may itim na kabibe at may itim na berdeng leeg at mga paa. Kung titingnan ng mabuti, may mga kulay burgundy na disenyo sa maitim na kabibe na halos hindi mahahalata. Sa ulo ng pagong, may dalawang sungay ng barakong tupa. At ang mga paa nito ay natatakpan ng maitim na berdeng kaliskis. Maya-maya, malapit nang makarating ang pagong sa tuktok ng bundok. Nakakagulat kahit na halos walang halaman sa Copper Mountains, may isang luntiang puno ng prutas na tumutubo sa tuktok ng bundok na iyon. Ang puno ng prutas ay halos 15 talampakan ang taas at may maraming puting bulaklak. Ang ilang mga bulaklak ay nalalantena, at may mga prutas na kasing pula ng ruby na tumutubo. Nang makarating ang pagong sa puno, nagawa nitong tumayo sa dalawa nitong hulihang paa at ilagay ang mga nauuna nitong paa sa puno ng kahoy. Iniunat ang leeg nito, sinubukan nitong kagatin ang mga prutas. Dahil ba gusto nitong kainin ang mga pulang prutas kaya ito lumabas mula sa karagatan. Nagulat si Hansen. Noong compulsory education, natutunan ni Hansen na hindi dapat kainin ang mga halaman sa santuwaryo ng Diyos, lalo na ang mga prutas at ugat. Marahil ay dahil sa pagkakaiba ng mga genes ng tao at ng mga genes ng nilalang, ang pagkain ng mga halaman mula sa santuwaryo ng Diyos ay maaaring magdulot ng mas maraming pinsala kaysa sa pakinabang sa katawan ng isang tao. May mga nakakain din na halaman, ngunit kailangan kang maging eksperto sa lugar na iyon para malaman. Sa panahong ito, halos walang sinumang nagtatangkang tikman ang mga halaman para sa kanilang sarili. Dahil hindi gumagana ang scientific testing sa santuwaryo ng Diyos, karaniwang walang kumakain ng mga halaman sa santuwaryo ng Diyos. Noong nakaraan ng maipit sina Shuruyan at ang mga tao mula sa Green Shelter sa Windend Island, ilang beses silang nagtangka bago nila nahanap ang mga nakakain na halaman at fungi. Kaya, nakakain ng pagong ang mga prutas na ito, ngunit hindi ibig sabihin na ligtas din ang mga prutas para sa tao. Patuloy na kumakain ng pagong, minsan ay nilulunok ang mga dahon at puting bulaklak kasama ang mga prutas. Sa hindi nagtagal, wala nang natira na prutas. Pinitik ng pagong ang bibig nito, na parang gusto pa nitong kumain.
Pagkatapos ay dahan-dahan itong lumingon at bumaba sa bundok. Habang nag-iisip pa si Hansen kung dapat ba niyang subukan kung ang pagong ay isang super creature, bigla siyang nakarinig ng tunog ng mga kuko mula sa malayo. Lumingon si Hansen at nakita si Zhao Gawking na nangunguna sa kanyang grupo patungo sa direksyon na iyon. Nang makita sina Hansen at ang pagong, naging madilim ang mukha ni Zhao Gawking. Sumakay ang grupo ng mga tao patungo kay Hansen at pinalibutan siya. Nakasakay sa likod ng isang higanteng tigre, malamig na sinabi ni Zhao Gawking kay Hansen, gusto mo bang mabuhay o mamatay? Paano kung gusto kong mamatay? At paano kung gusto kong mabuhay? Kalmadong tanong ni Hansen. Madali kang mamatay. Pwede ka naming patayin dito mismo, sabi ni Zhao Gawking at tumawa. Kung gusto mong mabuhay, kailangan mong hayaan kaming itali ka at palayasin ka sa Copper Mountains. Hindi man lang nagalit si Hansen dahil hindi karapat-dapat sa kanyang emosyon ang mga taong ito. Tumingin siya kay Zhao Gawking at ngumiti, hindi ba sa tingin mo ay nagpapasalamat ka sa isang taong tumulong sa iyo? Bata, ano ba ang pinagsasabi mo? Kailan ka ba nakatulong sa amin? Kung gusto mo, subukan mong dilaan ang sapatos namin, naggalit si Liu Heijia, tinuturo si Hansen. Hindi na sinagot ni Hansen. Patuloy siyang nagsalita sa mahinang tono, hindi mo ba alam kung ano ang tulong na iyon? Ano? Kumunat ang noo ni Zhao Gawking at nagulat siya kay Hansen. Masyadong kalmado si Hansen. Parang hindi man lang siya natatakot sa kanila. Tumingin si Zhao Gawking sa isang tao sa tabi niya. Dalawang tao agad ang nag-ikot-ikot, ngunit wala silang nakitang anumang pananambang maliban kay Hansen mismo. Huminga si Hansen at sinabi, ang tulong ay ang hindi ko kayo pinatay. Hindi ko pa kayo pinapatay, na isang malaking tulong. Sa halip na isipin kung paano mo ako babayaran, sinusubukan mo akong saktan. Kung hindi ka nagpapasalamat, ano ka? Buwisit. Naggalit ang grupo ng mga tao at sumugod kay Hansen na may mahahabang arma sa kanilang mga kamay. Kahit na nag-aalinlangan si Zhao Gawking, wala namang ibang tao maliban kay Hansen mismo. Nang walang pag-iisip, tinawag ni Zhao Gawking ang kanyang sibat at itinuro iyon kay Hansen. Nang makita ang mga armas na papalapit sa kanya, inabot ni Hansen ang kanyang likod at hinugot ang umiikot na sibat mula sa kanyang backpack. Sa isang pag-iwas, itinaboy ng sibat ang lahat ng papalapit na armas, sinira ang mga mas mahina kaysa sa Sacred Blood. Kahit na hindi nasira ang mga armas ni Zhao Gawking at Liu Heijia, halos hindi na nila mahawakan ang kanilang mga armas dahil manhid at dumudugo ang kanilang mga kamay. Lahat ay natulala, hindi makapaniwala na kaya ng taong iyon na ay parry ang lahat ng kanilang mga atake gamit lamang ang isang sibat. Tumingin sa taong nakasakay sa ibabaw ng pilak na lobo, lahat sila ay natakot. Wala sa mood si Hansen na pahalagahan ang kanilang mga tingin. Mabilis niyang itinuro ang umiikot na sibat sa isang tao sa kanila. Kabanata 319. Mabilis na tinawag ng tao ang isang mabigat na bakal na kalasag, hawak ito patungo sa sibat ni Hansen. Ang kalasag ang pinakamalaking kaaway ng sibat. At ang kalasag na ito ay partikular na malaki at mabigat. Kahit na ang isang Sacred Blood weapon ay halos hindi makakatagos dito. May masamang tingin ang tao sa kanyang mga mata. Malinaw na gusto niyang gamitin ang kalasag upang basagin ang sibat ni Hansen. Ngumiti si Hansen at hindi tumigil. Nahawakan ng kanyang sibat ang bakal na kalasag. Natuwa ang tao noong una, ngunit biglang nakaramdam ng hindi maipaliwanag na puwersa. Crack! Ang mahabang sibat ay parang isang drill head, tumatagos sa bakal na kalasag na may malakas na umiikot na puwersa at tumama sa dibdib ng tao. Tumangala ang tao na hindi makapaniwala sa pulang ulo ng sibat sa harap ng kanyang dibdib. Halos takot na takot ang iba. Alam nila na ang kalasag ay isang top-ranking mutant beast soul na kahit na ang isang Sacred Blood weapon ay makakapag-iwan lamang ng isang malalim na marka dito. Ngunit tinusok ng sibat ni Hansen ang kalasag at ang tao ng sabay. Walang anumang pag-aatubili, umalis ang sibat ni Hansen sa dibdib ng tao at itinuro sa isa pang lalaki. Bata, tumakbo! Sigaw ni Zhao Gawking sa lalaki at itinaas ang kanyang sibat kay Hansen, sinusubukang makaabala kay Hansen at iligtas ang lalaki. Sumigaw si Liu Heijia at pinaghahampas ang kanyang palakol kay Hansen. Tinawag din ng iba ang kanilang mga armas at sinalakay si Hansen. Ang taong tinawag na bata ay nag-shapeshift sa isang unggoy at tumalon palayo sa pag-atake ni Hansen. Ngunit biglang bumilis ang sibat ni Hansen at tinusok siya sa ere. At pagkatapos ay nagkaroon pa rin ng oras si Hansen upang harangan ang mga papalapit na armas. Napakakinang ng mga galaw ni Hansen na hindi ka panipaniwala na panoorin. Ang tulong ay ang hindi ko kayo pinatay. Biglang naisip ng mga nabubuhay pa ang sinabi ni Hansen, ngunit huli na para sa kanilang pagsisisi.
Si Hansen ay parang si Apollo. Saan man siya tumama, may namamatay. Tumakbo sa magkakaibang direksyon. Hindi tayo pwedeng mamatay lahat dito. Lumingon si Zhao Gawking at umalis sa kanyang alagang hayop, takot na takot. Dahil nakakita na siya ng maraming malalakas na tao sa unang santuwaryo ng Diyos, hindi pa nakakita si Zhao Gawking ng halimaw na katulad ni Hansen. Kung hindi niya nakita ng personal si Hansen, hindi maniniwala si Zhao Gawking na may ganitong tao sa unang santuwaryo ng Diyos. Dapat ay isang evolver lang si Hansen. Napaka-regret ni Zhao Gawking sa kanyang desisyon na asarin si Hansen. Ngunit ang tanging magagawa niya sa puntong ito ay ang pagtakas. Hindi na niya nga magawang isipin ang paghihiganti. Agad na nagsipagtakbuhan ang ibang mga tao. Ang mga tulisan ay mga taong nagdedesisyon ng mabilis at hindi nag-iisip ng 2 beses bago kumilos. Sunod-sunod na nagsigawan ang mga tao sa lambak, halos walang pagitan. Nang itim ang mukha ni Zhao Gawking, lumingon siya, at nakita ang taong nakasakay sa pilak na lobo na may hawak na itim na sibat ay nakapatay na ng 4 na tao at malapit nang sumugod kay Liu Hejia na siyang tanging natitira maliban kay Zhao Gawking. Halos takot na takot si Zhao Gawking. Hindi na siya nag-aksaya ng oras at sinipa ang kanyang Sacred Blood Mount. Si Hansen ay parang isang halimaw, agad na nakapatay ng 6 na tao, na lahat ay nagpakita ng kanilang katapangan sa maraming pagkakataon. Ang alinman sa 6 ay makakapagperi sa pinili. Ngunit sa ilalim ng sibat ng taong iyon, lahat sila ay namatay sa isang iglap kahit na nagkakalat na sila. Nanginginig si Zhao Gawking sa isa pang sigaw. Simula nang tumakbo siya, ang kanyang Sacred Blood Mount ay nakarating lamang ng 30 talampakan ang layo habang ang kanyang 7 kapatid ay napatay na. Hindi maisip ni Zhao Gawking kung gaano kalakas ang taong ito. Pinilit niyang tumakbo ang kanyang Sacred Blood Mount, naisip ni Zhao Gawking na ang tanging pag-asa niya ay ang kanyang pagiging maaga. Bilang karagdagan, ang kanyang mount ay isang Sacred Blood Beast Soul, kaya hindi madaling maabutin siya ni Hansen. Nang magkaroon ng ideya si Zhao Gawking, narinig niya ang paghabol ni Hansen. Sa kabila ng kanyang pag-iisip, sumulyap si Zhao Gawking. Sa pagsulyap na iyon, nanghina ang mga binti ni Zhao Gawking nang makita niyang papalapit ang pilak na lobo ng napakabilis. Sa isang iglap, ang taong may kalmadong mukha ay 10 talampakan na lang ang layo. Pakiusap, bago matapos ni Zhao Gawking ang kanyang pangungusap, dumaan sa kanya si Hansen at ang Tornado Wolf, at ang itim na sibat ay tumama sa kanyang ulo at lumabas sa kanyang bibig, na nagpatahimik kay Zhao Gawking magpakailanman. Walang pagtingin sa mga bangkay, sinundan ni Hansen ang pagong sa Tornado Wolf. Hindi karapat-dapat sa kanyang atensyon ang mga taong ito. Para sa kanya, parang pagpatay lang ng mga manok. Ang tulong ay ang hindi ko kayo pinatay. Ngunit hindi naunawaan ng grupong iyon ng mga tao ang ibig sabihin ni Hansen. Ilang araw pagkatapos, may nakakita ng mga bangkay sa Copper Mountains na nagpahanga sa buong Glory Shelter. Ang grupong iyon ng mga tao ay kumakatawan sa isang malaking gang sa Glory Shelter. Ngunit lahat ng 8 sa kanila ay namatay sa Copper Mountains, bawat isa ay isang suntok lamang, walang exception. Mahirap isipin kung anong klaseng gang ang nakapatay sa kanila sa ganitong paraan. Matapos marinig ang tungkol sa pagkamatay ng grupo, mabilis na pumunta sina Ma Mingjun at Su Jinmei upang tingnan. Biglang namutla si Ma Mingjun nang makita ang mga bangkay. Lumingon siya upang tingnan si Su Jinmei, na nawalan din ng kulay. Lahat sila ay may ideya kung sino ang nakapatay kay Zhao Gawking. Sa backpack ni Hansen, malinaw na may mahabang armas. At ang grupo ng mga tao ay papunta sa parehong direksyon tulad ni Hansen. Su Jinmei? Huwag kang magsasabi ng kahit ano tungkol dito sa sinuman, mabagal na sabi ni Ma Mingjun, takot na takot sa kanyang puso. Akala ng lahat na isang gang ang nakapatay sa grupo ni Zhao Gawking. Ngunit alam ni Ma Mingjun na si Hansen lang iyon. Nang isipin ang maaaring nangyari, nakaramdam siya ng panginginig sa kanyang gulugod. Tumanggaw si Su Jinmei at masyadong nagulat para magsalita. Natutuwa rin siya na hindi siya nagtangkang gumawa ng anumang kalokohan kay Hansen nang nasa Mystery Island sila. Kabanata 320. Sa Copper Mountains, hinahabol ni Hansen ang pagong. Habang kumakain ng mga ugat o prutas ng ilang halaman, patuloy na naglalakbay ang pagong sa Copper Mountains. Paminsan-minsan, kahit na wala ng halaman, nakakakuha pa rin ang pagong ng mga parang kabute na bagay upang kainin. Mas lalo nang nagulat si Hansen. Karamihan sa mga nilalang ay hindi kailangang kumain, habang ang mga kumakain naman ay palaging hindi pangkaraniwan. Sa lahat ng nilalang na nakita ni Hansen, ang pinakamaganda ay ang Golden Growler. At ang pangalawa ay ang pagong. Sa isang banda, mas kakaiba ang pagong. Ang Golden Growler ay kumakain lamang ng mga nilalang ng ibang species.
Ngunit ang pagong ay nakakahanap ng mga halaman upang kainin sa mga bundok at malinaw na pumipili ito ng kanyang kinakain. Habang sinusundan ang pagong papasok sa isang lambak, napagpasyahan ni Hansen na oras na upang subukan kung ang pagong ay isang super creature. 100 lang ang papasok sa lambak. Binalik ni Hansen ang Tornado Wolf at sinuot ang Black Beetle armor. Pagkatapos ay hinugot niya ang Diamond Sword at tinawag ang Devil Sword upang palakasin ito. Tinawag din ni Hansen ang Flame Lieutenant na lumulutang sa tabi ni Hansen at nagdagdag ng pulang kulay sa lahat ng Beast Soul ni Hansen. Nang mag-shapeshift sa Bloody Slayer, ginamit ni Hansen ang Heresy Mantra at ginawang isang malakas na makina ang kanyang puso na nagpapalabas ng dugo ng mabilis at marahas. Ito ang pinakamahusay na magagawa ni Hansen sa puntong ito. Nahaharap sa isang pagong na posibleng isang super creature, hindi naglakas loob si Hansen na magpahinga kahit kaunti. Kahit na ang isang bagong panganak na Golden Growler ay makakalaban sa kanya, lalo na ang isang adult super creature. Hawak ang kanyang espada gamit ang dalawang kamay, sumugod si Hansen sa pagong. Maingat ang pagong at napansin na si Hansen kanina pa. Bigla itong lumingon sa kanya, ang kanyang berdeng mga mata ay nakatitig sa kanya. Roar! Naghiwa si Hansen gamit ang Diamond Sword sa isang hindi kapani-paniwalang bilis. Ito ang pinakamahusay na magagawa ni Hansen sa ngayon. Kahit na narito si Qin Zuan, hindi niya maperi ang pag-atake na ito. Ngunit, habang nasa kalagitnaan ng pag-atake ni Hansen, biglang iniunat ng pagong ang leeg nito na parang isang dragon na lumabas sa kanyang lungga. Sa isang iglap, kinagat ng bibig ng pagong ang Diamond Sword. Nawala ng kulay si Hansen at sinubukang hilahin pabalik ang Diamond Sword. Ngunit hindi niya maigalaw ang espada kahit na saang direksyon. Ang bibig ng pagong ay parang isang wrench na nakahawak sa Diamond Sword. Sa susunod na segundo, narinig ni Hansen ang isang pag-crack. Ang Diamond Sword na makakapantay sa anumang Sacred Blood Beast Soul weapon na pinatibay ng Devil Sword at Flame Lieutenant ay nadurog sa ilalim ng kagat ng pagong. Sa gulat ni Hansen, nagsimulang ngumunguya ang pagong sa sirang espada at nilunok ito. Super creature? Tiyak na isang super creature, nagulat si Hansen at mabilis na lumingon upang tumakbo. Ang nilalang na ito ay parang nagtrato ng Sacred Blood Gear na parang candy. Paano ba kaya matatalo ni Hansen iyon? Biglang gumalaw ang apat na paa ng pagong na parang nakasakay ito sa mga gulong, mabilis na sumugod patungo kay Hansen. Mas mabilis pa ito kaysa sa Tornado Wolf. Buwisit! Sino ang nagsabing mabagal ang pagong? Nang makita na halos nasa likuran na niya ang pagong, naniniwala si Hansen na kung gagawa ng isa pang kagat ang pagong, hindi na makakaiwas si Hansen kahit na gamitin niya ang Sparticle. Inihagis ni Hansen ang natitirang Diamond Sword sa pagong, ibinuka ang kanyang mga pakpak, at mabilis na lumipad sa langit. Mabilis na nahuli ng pagong ang papalapit na sirang espada gamit ang bibig nito, ninuya ito, at pagkatapos ay nilunok ang mga piraso. Tumingin sa lumilipad na si Hansen ng ilang minuto, dahan-daang lumingon ang pagong pabalik sa lambak upang maghanap ng pagkain. Habang lumilipad sa langit, nakahinga ng maluwag si Hansen nang makita niyang umaalis ang pagong. Pagkatapos ay natuklasan niya na pawis siya. Mabuti na lang at nakagat ng pagong ang Diamond Sword sa halip na ang kanyang katawan noong una, kung hindi ay mabibiyak siya sa kalahati kahit na may Sacred Blood Armor siya. Tiyak na isang super creature. Pinanood ni Hansen ang pagong sa langit na may komplikadong damdamin. Okay lang na nawala ang Diamond Sword niya. Ngunit hindi nakakita ng pag-asa si Hansen matapos masaksihan ang lakas at bilis ng pagong. Ang isang super creature na tulad ng pagong ay mas malakas kaysa sa Baby Golden Growler. Sinabi ng mga tao mula sa gang ng kaluwalhatian na hindi gaanong mabilis ang pagong. Naniniwala si Hansen na dahil hindi man lang pinansin ng pagong ang paghabol sa mga taong iyon. Mukhang hindi pa sapat ang aking lakas para patayin ang isang super creature sa ngayon. Kahit na gumamit ako ng sneak attacks, kung wala akong sapat na lakas para matusok ang katawan nito, wala pa ring silbi. May apoy na nag-aapoy sa mga mata ni Hansen. Kahit na hindi niya kayang patayin ang pagong, nakumpirma niyang ito ay isang super creature at nalaman niya kung gaano ito kalakas. Dahil nakilala na ni Hansen ang lakas nito, ang natitira na lang ay ang alamin kung paano ito patayin. Alam na ngayon ni Hansen na maliban kung mayroon siyang Super Beast Soul Armor, walang silbi ang anumang depensa sa harap ng pagong. Dalawang kondisyon ang dapat matugunan kung gusto niyang patayin ang pagong. Una, kailangan niyang magamit ang isang footwork na magpapahintulot sa kanya na umiwas sa nakakatakot na kagat. Pangalawa, kailangan niyang magkaroon ng sapat na lakas upang maipasok ang isang armas sa katawan nito. Dahil wala pang Super Beast Soul Weapon si Hansen, kailangan niyang magtuon sa pagpapalakas ng kanyang sariling lakas.
Kung hindi, imposible para sa kanya na matusok ang katawan ng pagong kahit na ang pinakamahina nitong bahagi, ang leeg. Tungkol naman sa footwork, kahit na mabilis ang Sparticle, mas mabagal ito kaysa sa kagat ng pagong.